Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, nating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ang silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang panguna ng episode 1044 ng Ride on the Ministry, araw po ng Thursday, Huwebes, May 11 at 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Mapagmahal at mahabaging Diyos, pahintulutan niyo kami na kami po ay muling lumapit sa inyo upang aming ibulalas ang aming mataos-pusong pagpapasalamat, pagwalhati at pagsamba sa banal mong pangalan. Muli kami, Panginoon, na inyo pong patnugutan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kayo pong maghari sa amin, punuin kami ng kagalakan at pagkaunawa. Mangyari, O Diyos, ang iyong kalooban sa lahat ng panahon. Daw, Panginoong Diyos, ay maging maayos din ang kalagayan po ng internet at signal. Lahat po ay aming iniaalay, pinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Good morning, Lord. Good morning sa bawat isa sa atin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa amin sa tuwi-tuwi na. Kaya nga po, lagi-lagi, Panginoon Diyos,
ay ito ay aming claim at dinideclare at maging karapat-dapat kami, Panginoong Diyos, na mga magsabi at umawit ng ganitong pagpupugay sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa nag-compose ng awit, naglapat ng musika sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Well, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din po ang ating mga sarili ay palakpakan po natin. Hallelujah. At praise the Lord. At gayon po ay tayo po ay tumungo sa pagkaing spiritual na ating pong pagtutunan ng pansin. At alam naman natin na ang buong linggong ito, lalo na sa Sunday, ay di ba Mother's Day na sinasabi? Yes. Well, Mother's Day man o Father's Day, hindi maiwasan na ang ama at ina ng tahanan, buong pamilya ay napag-uusapan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang ating pong pinaka-passage sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa Proverbs chapter 4, verses 1 to 4. Kawikaan, kabanatang 4 sa mga talatang 1 hanggang 4 na ang ating pong tatalakayin, mga kapatid sa Diyos. Take hold in our heart the instruction of our parents. Yes. Panghawakan sa ating puso ang mga katuruan ng ating magulang. Well, tingnan natin kung ano ang masasabi ng tekstong ito na laan po sa atin sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi sa New International Version. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. For I too was a son to my father, still tender and cherished by my mother. At sa verse 4, then he taught me, and he said to me, take hold of my words with all your heart, keep my commandments, and you will live. Ngayon sa Tagalog nasalin ayon sa appointment ang Biblia ng mga pastor. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng ama at makinig kayo upang magkamit kayo ng unawa. Sapagkat binibigyan ko kayo ng mabubuting panuntunan, huwag ninyong talikuran ang aking aral. Noong ako'y isang anak sa aking ama, bata pa at tanging anak sa paningin ng aking ina. Tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika, panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita, tuparin mo at ang aking mga utos at mabuhay ka. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Excuse me po. Tayo po ay naniniwala na hindi lahat ng mga magulang
ama o nanay man ay mabubuti o responsable. Kundi meron din kaganapan sa mundong ito na kung saan ang mga magulang ay nagiging irresponsable. Pabaya sa pamilya at gayon din sa mga anak. Pero sa kabilang dako ay marami na kung saan ay mga ina at ama ng tahanan. Na sa bawat puso nila ay likas ang pagiging responsable, mapagmahal sa pamilya at mga anak at pinagsusumikapan na itinataguyod upang mabuhay na marangal, mabigyan ng magandang pang-araw-araw na buhay at gayon din na kinabukasan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito po sa ating teksto mismo ay napaka-importante ito para sa atin sa mapaina, mapaama at lalong-lalo na ang mga anak. Ang mga anak na itinuturing na biyaya ng Diyos sa mga magulang at sa pamilya. At yan ay importante mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, dito po ay isang patotoo at isang karanasan ang sinasabi mismo ng kawikaan. Na maging si Solomon ay natuto. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, saan? Tungkol mismo sa paraan ng Diyos. Sa lahat ng larangan at lalo na sa larangan mismo na tinutukoy ng bawat katitikan. Hindi lamang ng 4 na verses na binasa natin kundi sa kabuuan ng chapter na ito na pinagtutunan natin ng pansin. At napakahalaga sa kanya ang paraan ng Diyos. Yes, God's ways na napaka-importante na siyang panuntunan, na siyang gabay sa pamamahala sa tahanan at gayon din kung paano ang tahanan at sa bawat bumubuo nito ay malagay sa mabuting kalagayan. May wasto ang dapat na may wasto, maitama ang dapat na maitama, at kinakailangan na merong nagiging salalayan ang pamilya na sinusunod. Well, mga kapatid sa Diyos, merong kaparaanan ang tao, merong kaparaanan ang mga ama at ina at gayon din sa lahat ng establishmento. Kasama na diyan ang bawat tahanan pamilya. Pero kakaiba ang kaparaanan ng Diyos. Kaparaanan na kung saan na inaakay ang buong pamilya sa magandang estado na nakatitiyak. Sa kasiguruhan, sa kaligtasan, sa kapayapaan, at gayon din sa kaunlaran na idinudulot nito sa lahat po ng larangan. Kaya nga po, mula sa ama ng Solomon, mga kapatid sa Diyos, na kung saan sa kanyang kapanahunan ay hindi lamang nanatili sa kanya
ang mga katuruan at kaparaanan ng Diyos, kundi yaan ay Kanya din ipinasa. Ang katuruan sa Kanyang mga anak. Yan ay kapwa responsibilidad tungkulin ng mga magulang. Ama at gayon din ang ina ng tahanan. Dahil ang ama at ina ng tahanan, kahit hindi po nakapagtapos ng Bachelor of Science in Education, o dili kaya'y sa konteksto ng Iglesia, Bachelor of Science in Kindergarten Education o Christian Education, kundi ang magulang, ama at ina ng tahanan, na kailanman ay hindi ho makakaiwas sa ganitong responsibilidad. Ama ng tahanan at the same time educator to the family, to the children, and same is true with the nanay, mami, anuman ang tawag natin sa ating minamahal na ina. Sila ang first hand na tagapagturo, tagapaggabay ng mga anak. Na biyaya ng Diyos sa kanila sa bawat tahanan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga hindi requirement na makatapos muna ako ng Bachelor of Science in Education o whatsoever. Kundi within the course of day-to-day life and pursuit in the University of Experience, mga kapatid, sa ating Panginoon. The continuing process of learning and practice. The praxis of education, the praxis of faith, the praxis of our spirituality na nangyayari sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Well, alam ko po na meron pong mga ama at ina ng tahanan dito at kayo po ay nakaka-relate. Kaya iba po yung ang kaparaanan ng Diyos, ang siyang panuntunan. Ang kaparaanan ng Diyos ang niyayakap, ang kaparaanan ng Diyos ang siyang nakatutulong sa atin. So that acquired education, that acquired God's ways in our everyday undertaking and encounter with God, His Holy Spirit and His words, mga ka-ride-on sa Panginoon, na sa araw-araw ay nakakatuklas tayo ng panibagong kaparaanan ng Diyos. Panibagong inspirasyon ng Diyos, panibagong provision ng Diyos, at panibagong mga thoughts, ideas, knowledge, and wisdom na ibinubulalas ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kailangan po natin sa iba't ibang mga gawain natin, mga kapatid, sa Panginoon. Lalo na kung ang mga acquired na ito na nanggagaling sa Kanya ay na-i-internalize natin, na ituturo natin at gayon din ay naipapasa natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Anong sabi ni dating Senate President ng Pilipinas na si Salonga. Na napakalaki ang naging kontribusyon
ng Sunday School sa kanyang buhay at gayon din ang malaking kontribusyon ng kanyang mga magulang, lalo na ang ina. Kung bakit kanyang narating ang kanyang naging estado sa buhay. Well, kakaiba yung nagiging impact niyan. Yes, totoo po yan. At tayo ang makapagsasabi, tayo po ay living witnesses sa mga bagay na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa kaparaanan ng Diyos ay nais ng Diyos na ito na sa kanyang kaparaanan at gayon din sa proseso ng mga bagay-bagay sa larangan ng pagtuturo, ng pagpapanday, pagmumulat, pagpapatatag at pagpapalago sa pamilya at gayon din sa mga anak. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, na ito ay naghahatid ng tunay na kabanalan. Tunay na katwiran, tunay na isipan, tunay na saloobin. Tunay na relasyon sa Diyos, tunay na relasyon natin sa Diyos na sa ating mga puso at isipan at buhay. Ang pag-ibig, ang kahabagan, ang awa at malasakit ng Diyos nararanasan, nagmamanifest sa ating buhay at gayon din na naipapasa natin sa ating mga supling at sa lahat ng naaabot ng ating very challenging ministry, lalo na sa panahon na ito. Lalo na sa atin ang mga mananampalataya na kahit hindi natin na anak biologically, meron tayong bugso ng damdamin, meron tayong malasakit at meron tayong tinatawag na kung saan ay para bagang merong nais na ipagawa ng Panginoon sa atin. Nang sa gayon, ang kanyang kaparaanan at gayon din ang nais ng Diyos ang siyang makapangyayari na maaring makatulong sa ibang mga tao, lalo na sa mga anak. Kaya nga ho, God indeed wants true godliness. And even that commitment to His very important ways sa kanyang napakahalagang paraan o kaparaanan na higit na pangunahin upang sa ganon ay matuto sa pamamagitan ng katuruan ng mga magulang. Ina at ama, katulad mo na ama at gayon din na ikaw na ina ng tahanan, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi lamang sa mga natututunan natin, mga kapatid sa Diyos, sa ating mga pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, sa natutunan natin sa paaralan, sa natutunan natin sa iba't ibang spectrum ng pagpapanday, ng kaisipan, ng espiritualidad at gayon din sa lahat po ng larangan. And even the importance of that so-called the examples being provided in every home na napagahalaga. And not always by delegating that very important responsibility to the church education and even in the secular world of education. Bagaman yan ay nakatutulong, importante at merong magandang naidudulot. Pero hindi ho araw-araw, umaumaga, gabi-gabi, ang mga anak natin ay nasa konteksto na ganyan, kundi ang napakaraming
konteksto kung saan naroroon sila ay within the home. Are you with me, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos? Kaya kakaiba yung precepts, kakaiba yung teachings, kakaiba yung love, yung compassion, yung mercy, yung time and effort na ibinibigay ng magulang sa mga anak. Especially that direct examples na nakikita, nababanaag ng mga anak. Lalo na kung ang mga anak ay mga bata-bata pa yan. At ang mga anak na yan ay maaari pa na ikot ang kanilang mga magulang sa mga pinagsasabi at gayon din sa mga ikinikilos at gayon din sa mga ginagawa. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, ay yan po ay katotohanan na hindi po natin iniaasa sa lahat sa programa ng edukasyon ng church at maging ang secular na education, bagaman importante din ang mga iyan at kailangan din ng mga anak. Kaya dito pumapasok kung gaano yung quality of time and presence na inilalagak ng magulang sa mga anak. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, meron akong narinig na kwento na ganito. Ito ba'y katotohanan pero hindi ko magsasabi ng mga pangalan. Isang kapatid, kababayan na kung saan ay dati siyang OFW. Pero hindi po nagtagaw sa kanyang pinuntahan na ibang bansa upang makipagsapalaran na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Marami siyang anak, mga 4 o 5 anak. At dahil sa karamdaman na meron siya, wala siyang choice magi ang kanyang employer upang siya ay pabalikin sa Pilipinas, sa kanyang pamilya mismo. Alam niyo ang kalagayan ng kababayan na ito. Sa kanyang isang breast na kung saan ay pumutok at gayon din na kung saan ay talaga naman na nabubulok na. Pero hindi siya nakakonfine sa ospital na sa loob ng tahanan. Ang mapait na karanasan ay wala man lang pagmamahal at malasakit at gayon din ang oras pagpapadarama ng pagiging isang responsableng ama sa kanyang asawa at gayon din sa buong pamilya. Kaya ang kababayan na ito ay lumalaban sa buhay kung sino-sinong tumutulong sa kanya at gayon din sa kanyang mga anak na nag-aaral pa. At ang masakit pa na kung saan ay meron din na kung saan iba na kinakasama ng asawang lalaki. Di man lang masulyapan, di man lang maalagaan, at di man lang masamaan sa ospital. Masakit sa kalagayan at karamdaman ng isang ina ng tahanan sa ganyang sitwasyon at meron palang ganyan na kalagayan na walang puwang ang malaliman at malawak na kapahayagan ng tunay na pag-ibig at tunay na kahabagan at tunay na kabanalan. It is indeed because ang mas pinili ng kabiyak ay ang kaniyang kaparaanan. Hindi ang kaparaanan ng Diyos at hindi ang tunay na gusto at nais ng Diyos.
Well, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi lamang yan ang konteksto ng nangyayari, kundi napakarami na iba-ibang kalagayan sa mundong ito. Mga anak na nasa lansangan, mga anak na kung saan ay hindi lumaki na kainam-inam, mga anak na ginabagyan na bigyan ng edukasyon, mga anak na kung saan ay nakasama na sa mundo ng droga, sa mundo ng sanglibutan na ito, naghahanap ng aruga, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng kalinga ng mga magulang. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, part of our challenging ministry in today's world in diversified communities we belong. Saan man tayo naroroon, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, anong sinasabi ng Deuteronomy? Chapter 6, verses 6 to 7. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Yes. When you lie down, and when you get up. Yan sinasabi ng Deuteronomy. Ang mga salitang ito na aking turo sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Pansinin yun na araw-arawin natin na merong kaugnayan sa puso ang ating tinatalagay, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. In the biblical context and even in the radical reality of life. And in verse 7, yung sinasabi nga sa Deuteronomy, at iyong ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nakahiga at kapag ikaw ay bumabangon. At ang katanungan, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ukol dito. Ito ba madaling gawin ng ama o ina? Hindi ho. Hindi ho madaling gawin ang sinasabi ng ating mga passages. Pero kung ang puso ng mga magulang ay nakaugnay sa puso ng Diyos, na meron siyang takot at pananampalataya sa Panginoon at pinapahalagahan ng kaparaanan ng Diyos at gayon din ang nais ng Diyos na ito. Mahirap man. Yes, sinisikap. Mahirap man pinagtsatsagaan. Mahirap man pero umaasa sa pangkasalukuyan at gayon din sa panghinarap. That someday, somehow, amidst all of these challenging situations, yes, a new morning will come. Yes, bringing a new hope and a better future sa pinaglalaanan ng ganitong klase ng pag-ibig, malasakit, pagmamahal sa pamilya, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga po ang pagtuturo at pag-aakay, pamamahala sa buong pamilya, magulang sa anak, anak sa mga magulang, hindi lamang nangyayari sa paaralan, kundi nangyayari sa tahanan. Nangyayari buong sikap, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kapag nakaupo man sa tahanan, kapag merong ginagawa at gayon din kapag lumalakan, at gayon din kapag nahiga at gayon din kapag bumabangon.
Hallelujah, praise the Lord. So tedious, so challenging and difficult. Pero kung ginagawa ang lahat mula sa kaibuturan ng puso na nagmamahal, ine-enjoy, nakangiti pa. At gayon din na kung saan ay napapagod man tila hindi yan napapagod. Yes, sapagkat namumukadkad sa puso sa loobin ng pag-ibig meron siya para sa pamilya, para sa mga anak, at gayon din para sa pangitain sa pamilya, lalo na sa mga anak na someday, somehow, ang pangarap ay matutupad. Basta't laging nakaugnay sa Diyos at laging nakaasa sa Diyos at gayon din na laging nasa tama sa Diyos, tiyak ang tagumpay. Tiyak na malalagpasan ang lahat ng pait, ang lahat ng paghihirap at lahat ng mga pagsasakripisyo at dumarating ang maganda, ang matamis na balik nito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho ang sinasabi ng kawikan, dinggin ninyo mga anak, kayong mga anak, ang turo ng Ama. At makinig kayo upang magkamit kayo ng unawa. Sapagkat binibigyan ko kayo ng mabubuting panuntunan, huwag ninyong talikuran ng aking aral nung ako'y isang anak sa aking ama. Bata pa ang tanging anak sa paningin ng aking ina. Tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika, panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita, tuparin mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Di ba ang ganda, mga kapatid, sa Panginoon? Paano nakikita natin ang pagtutulungan ng Ama at gayon din ng Ina? Yes, mula sa puso na pinag-ugnay ng Panginoon at ang magiging bunga nito. Yes, malugong puso ng bawat anak na meron ding pagpapahalaga at pagmamahal sa magulang at gayon din na merong pagpapahalaga sa bawat pagsasakripisyo at paghihirap ng magulang na ibinibigay sa kanila. Dahil nga naman, kung ang mga anak ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga magulang, darating din ang panahon na ang mga anak ay sila din ng tatayo sa kinalagyan ng kanilang mga magulang. At gayon din ang mga magulang. Pagkatapos na alagaan ng mga anak, mabigyan ng magandang buhay. Yes, pinaaral at tinuruan ng mga gandang mga virtues, mga aral mula sa banal na kasulatan. Bagaman sila ay nakatapos magpamilya, darating na naman ang panahon na kung saan ay nagkakaroon ng apostolic ministry para sa mga apo. It's indeed a cycle of life, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, kaya ang tahanan ay kinakailangan po na maging tahanan ng Panginoon. Yes, bahay panalanginan. Bahay na punong-puno ng galak at gayon din ng pagmamahalan, ng pagtutulungan, pagkakaisa ng lahat ng nilalaman dito. At tiyak sa Panginoon, merong katagumpayan. Yes, sa lahat po ng mga mothers, Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga ama, Happy Father's Day. At sa lahat ng mga anak ay Happy Children's Day. Happy family sa bawat isa, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, hanggang dito lamang tayo sa ating pagtalagay at magpapatuloy tayo bukas, mga kapatid, sa ating
Panginoong Diyos. Salamat po sa mga ibinubuhos mo sa amin na wisdom and knowledge, especially your ways and ang mga nais mo, Panginoon, namin pong gawin sa araw-araw. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang pinaka-guro namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging epektibo na iyong mga guro sa lahat ng maaabot ng aming paglilingkod at ministeryo. Sa tanging pangalan, Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, batiin po natin ang mga ilang mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Yes, kapatid na Tess Lopez ng Maribeles, Bataan. Happy birthday sa iyo. Frank Tangonan. Happy birthday Romeo Palapox Jr. ng San Mateo Isabela. Happy birthday at gayon din ang kapatid na Laila Fernandez Abenohar. Happy birthday. Kirsten Tabanaw, happy birthday ng Marikina City. Trinidad Mayan ng San Mateo Isabela, happy birthday at gayon din kapatid na Myrene Tangonan, happy birthday. May Liabe, happy birthday. Emilia Fajardo ng Dilasag Aurora, happy birthday. Meros Salvador ng San Mateo Isabela, happy birthday at gayon din na Joel Piring, happy birthday. At gayon din ng Reverend Alan Tangonan Asuncion ng Antipolo City, Rizal. Happy birthday! Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid na ito na birthday po nila. Pero hindi lamang, Panginoon, ang mga natukoy ang kanilang mga pangalan, kundi lahat po ng may birthday, kilala man namin o hindi, at gayon din lahat po ng mga sanggol na isinilang saan man sila dako naroon. May you continue, O Lord, that Jesus Christ, to bless them all, the family they belong, and even their spiritual and physical statures. At gayon din po, Panginoon, sila po inyo pong alalayan, gabayan sa araw-araw at ipagtagumpay silang lahat. Magimayos ang kanilang mga kalusugan at pangatawan at sa lahat po ng kanilang mga gawain ay nagiging produktibo at napag-iinam, Panginoon. Yes, Lord, marami pang darating na kaarawan sa buhay nila. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia nating minamahal, hinihiling na mipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia nating pinamahal, magpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan nga'yo'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating pinamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at gayon din ang mga sanggol ay sinilang mismo sa araw na ito. Itso naman natin ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon at gayon din purihin po natin ang Diyos. At naging matagumpay po ang pagpupulong namin kahapon hanggang gabi. Ang team pagbabago ng concerned members at purihin po natin ang Diyos in preparation for the first founding anniversary of this group come May 19. Yes, to be held somewhere dyan sa bandang Calamba City, Laguna, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At gayon din shout out sa pamilya Neri na kung saan kayo po naging host ng tulong natin at gayon din sa pamilyenda na inyo pong inilagat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Well, tayo po ay patuloy na dumako sa ating panalanginan sa pagkakataon na ito. If you have very important prayer request, kindly type it and send it nang makita po natin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos nang maisama po natin sa ating panalangin sa pagkakataon na ito. Well, pinupuri ka namin, winawalhati o Diyos sa lahat po ng iyong mga kamanghamanghang ginagawa sa bawat isa amin sa araw-araw, sa mga nakalipas na mga araw at gayon din buong magdamag Panginoon. Yes, napakabuti mo, ang malasakit mo'y tumatagos. At gayon din ang iyong malasakit sa amin, Panginoon, ay patuloy po namin na nararanasan. Tunay, Panginoon, na nararapat lamang na ikaw ay aming pinupuri at sinasamba. Sa lahat ng panahon at bawat pagkakataon, O Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa bawat isa na kabahagi sa gawain na ito. At gayon din sila na manunood pagkatapos po ng live streaming saan man dako sila naroon. Yes, Lord, ang iyong kamay ay patuloy na umabot sa bawat isa sa kanila sa pamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu so that all of them, all of us can really experience ng iyong pagiging malapit sa amin, ng iyong pag-ibig at gayon din ng iyong pagtutunghay sa amin sa lahat po ng pagkakataon, lalo na sa mga masasalimuot at challenging na karanasan namin sa pang-araw-araw. Yes, you are good and we praise you and we thank you, O Lord Jesus Christ. Gayon din, O aming Ama at aming Diyos, lahat po ng may taglay na karamdaman ay amin silang isinasamo sa panalangin. Kilala man namin sila o hindi, na sa pagamutan man o na sa kanilang mga tahanan, kayo po ang siyang higit na nakababatid sa bawat kalagayan po nila, O Diyos. At umaasa kami, sino man sila, Panginoon. Kilala niyo sila at gayon din alam niyo, Panginoon, pinakamabuting kaparaanan at nais mo para po sa kanilang lahat, Panginoon Diyos. For them to continuously experience your true goodness, your truest love, your concern, and even your provision, your promises, O Lord Jesus Christ, that will give them continuing hope to live in accordance to your will. At gayon din, Panginoon Diyos, that by your grace and through their faith, yes, Lord Jesus Christ, ay mararanasan nila kung gaano ka kabuti sa kanila at gayon din kung gaano makapangyarihan ang iyong magagawa sa bawat buhay nila. Kaya nga po, O Diyos, sayan po ninyo na kung saan ang aming pong kahilingan sa inyo.
ay para po sa lubos na kagalingan, recovery, restoration, good health and wellness at gayon din na matugunan po ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, both spiritually and financially, O Lord, marapatin po ninyo. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming unified claim and declaration sa lahat po ng may karamdaman, sa lahat ng merong problema at gayon din sa lahat po, Panginoong Diyos, na merong nararanasan na mga kagalumihanan. Lord, trabaho para po sa lahat po na nangangailangan ng hanap buhay para sa pamilya. Gayon din, Panginoon, katagumpayan ng nagaganap na summit ng ASEAN dyan sa bandang Indonesia na nilahukan ng mga leaders at mga iba pa na kasama nila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ng tagumpay nawa ng kasalukuyan din na nangyayari na SEA Games sa din dyan sa bandang Cambodia na kung saan ay meron pong representasyon ng Pilipinas. Marapatin ninyo ang tagumpay nito, Panginoon. At gayon din na kung saan makapagdudulot pa ng avenue of a more deeper and harmonious relationship among each other. Yes, for the sake and interest of every nation, O Lord Jesus Christ. O aming Ama at aming Diyos, we pray for lasting peace, yes, and justice sa lahat po ng dako sa buong mundong ito, sa bawat bansa, sa buong sangkatauhan na ito. Yes, nang matigil, Panginoon, ng gera, matigil ang mga hidwaan, at mapalitan, Panginoon, ng magandang ugnayan, relasyon sa isa't isa, at gayon din ang pagtutulungan, malasakitan, at para sa kaunlaran ni kabubuti ng bawat bansa, Panginoon. Dalangin din po namin na matigil ng pandemic. At gayon din ang aming Ama at aming Diyos, ang masolusyonan ng problema sa climate change, marapatin po ninyo. At sa lahat po ng mga nangyayaring mga problema sa bawat bansa, yes, bigyan mo, Panginoon, lahat po ng mga leaders at gayon din ang bawat may kinalaman, Panginoon, upang ang lahat ng mga ito ay magsisilbing challenge at magsisilbing inspiration upang sa ganon ay makahuhugot ng mga produktibo at napagyayaman na solusyon sa ikabubuti ng bawat bansa at gayon din ng bawat mamamayan. O aming Ama at aming Diyos, sa napakainit na panahon na ito, ang pag-iingat ng bawat isa at gayon din ng kasapatan ng tubig at gayon din sa kasapatan ng hangin na kailangan namin, Panginoon. Yes, Lord Jesus, be with us for the whole day as we face another challenging moment in our respective works and extracurricular activities, O Lord Jesus, that rest assured, your presence, your Holy Spirit be with us, and even as you abide in us, likewise, in our continuing abidance to you and to your words, to a better state of life and to a better future, aming Ama at aming Diyos. Salamat po ng marami at patawarin niyo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Gabayan mo kami sa buong maghapon at sa araw-araw at inyo po kaming samahan at ipagtagumpay. Sa ngalan mo, Jesus, ang lahat ng ito ay amin pong pinapanalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen po sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah and praise the Lord at purihin po natin ang ating Panginoon. At yes, purihin po natin ang Panginoon at kumusta po kayo mga karaydon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang inyong mga pamilya? Kumusta po ang inyong mga pinagkakabalan sa araw-araw? O kumusta ang inyong mga kalusugan at gayon din ang inyong mga pinaglalanan sa bawat araw? Well, ang Randall Missy patuloy po na sinasabi na God bless and protect us all always through the presence and power and the acts of His Holy Spirit and His inspired words.
Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever. In Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom sa bawat isa sa atin. Well, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share voluntarily mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, ating pong tunghayan ng mga comments na inyo pong ipinarating sa himpilan ng Wadon Ministry. What you my dear kapatid na Josie Rose sa Pag-ilisa sa Laben ng Maria Aurora, Aurora Province. God bless the whole family. Lahat kayo dyan sa probinsya ng God bless you all. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much likewise. Whenever you po ng puso at gayon din ng buka ng tanah panatag at anointed at gayon din ng panalangin. Hallelujah. Good morning, God bless you all din. John, how are you my dear Pastor Leonardo, nagsitabalang kabataan at gayon din ng World Friendship Prayer Brigade. God bless the whole family at gayon din ng iyong ministeryo at sadakong kinaroon nyo ang buong bataan. Hallelujah. Ang kanyang comment, umagang kay ganda po, Bishop dito, Ate Jean and Olabia and all Karaydon Ministry po. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Yes, umagang kay ganda din at God bless you all dyan. How are you my dear? Laging nakangiti. Kapatid na Hilda Minay, God bless you, your family at gayon din sa lugar ninyo dyan. Ang kanyang comment, good morning Bishop, God is good all the time. Amen, yes. Thank you very much. Good morning din at God bless you all the time. God is good. How are you my dear Reverend Bonnie Bonifacio Gansit ng Ciudad Adelina Village sa Methodist Church ng Trece Martires City, Cavite. God bless. Yes, the whole family, your leadership, your ministry, the congregation at gayon din ang kabuuan ng Cavite. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po sa lahat. Have a blessed day, everyone. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Winabi niyo po ng panalangin at gayon din. Salamat sa komunikasyon mo kahapon. Your invitation na maging bahagi ng inyo pong anniversary ng church nitong buwan ng May, isang Sunday at puri naman ang Panginoon at wala po tayong schedule na pagsesermonan at atin pong napaunlakan ng iyong invitation at sana po ay tayo po ay mabisa na makapaglingkod sa ating Panginoon sa panahon na yan ng anniversary advance church anniversary ng Ciudad Adelina Village Methodist Church, Trece Martires City, Cavite. Hallelujah! At parating po rin ang aking paumusta sa iyong mahal na asawa, Deaconess Alicia Dolmeo Gansit. Pulihin natin ang Panginoon. Gayon din, umusta nga Pastor Pablito Puliantes ng Binangaw Rizal. God bless the whole family. Gayon din natin kay Jem sa Batang Binangonan. Kanyang comment, good morning po Bishop and family. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. How are you my dear kapatid na Melita Celestra, Pastor James Celestra ng Talim Island, Binangaw Rizal. God bless the whole family. Gayon din ang iyong ministrong ginagampanan dyan at gayon din nakabuan po ng Binangaw Rizal. God bless you all. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito, Ma'am Jane Tatabiat sa lahat ng mga ka-ride-on ministry at God bless you more and more as all. Maraming salamat likewise. Winabi niyo po ng mga panalangin, gayon din ng puso, peace. Bukan ng tao, may puso at gayon din ng bulaklak ng gumamela at gayon din ng bulaklak ng rosas. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din, kumusta kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Dilaman, Quezon City, Manila. God bless the whole family. At gayon din lahat kay Jan sa bandang Quezon City. Yes, God bless you all ang kanyang comment. Magandang umaga po sa ating lahat po. Bishop Jean Mami Biyaya, Happy Mother's Day po. God bless us all po. Amen at amen po. Yes, thank you likewise. At gayon na kanyang emoji ng glory. Ugan the highest emoji ng puso, meron lamang stars, meron nakasulat na amen. Yes, mula sa ating kapatid na Melita Celeste at gayon din ang kanyang emoji ng rosas. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji ng malaking puso na kanyang buhat-buhat.
Dumadaloy ang puso pataas na nagpupuri at nagsasabi kay Lord, I love you. Yes, at gayon din ang emoji ng puso na mayroong 5 stars at amen mula sa ating kapatid na Governor B at gayon din ang emoji ng blessings. Hallelujah. How are you, my dear Hamets de la Cruz dyan sa bandang Santa Cruz, Laguna? Nice to meet you again at God bless you, the family at gayon din lahat kayo dyan sa bandang Rizal, Laguna. Hallelujah. Purihin natin. Santa Cruz, Laguna pala. Yes, Santa Cruz, Laguna. Yes. The capital of Laguna. Yes. Purihin ng Panginoon ang kanyang comment. Amen. How are you, my dear? Yes, kamag-anak. Yes, Meros, Kabakungan, Salvador ng San Mateo Isabela. How are you, my dear? Gayon din ang buong pamilya. Lahat kayo dyan na mga Kabakungan, Salvador at gayon din mga Tangolan dyan. Hallelujah. God bless you all mga kabayan at gayon din ang kanyang comment is watching. Purihin natin Panginoon. Happy birthday sa iyo. Patuloy ka na pagpalain ng Panginoon. Patuloy ka na ingatan at gayon din na patuloy ka na kung saan ay pagtagumpayin ng Panginoon sa lahat po ng larangan. At lalong i-bless ang pamilya na iyong kinabibilangan marami pa daratal. Na sangkatutak na kaarawan ng iyong buhay na hindi ka makakalimot magpuri, magpasalamat at gayon din na kumilala sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan. In the mighty name of Jesus, yan po ng aming panalangin lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Meros Salvador. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin kapatid na Meros Salvador na birthday niya sa araw na ito. Tiraman natin ang buong pamilya na kanyang kinabibilangan. Purihin natin ang pangigay din added comment mula sa kapatid na Melita Celestra. Advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami, mama, inay, nanay at God bless you more as all. Yes. Thank you po rin ang Panginoon. Gaya din ang emoji ng yes sa panalangin mo kananta lumalabas po ang puso. At gaya din ang puso-puso na merong stars, merong ribbon at gaya din bulaklak ng gomamela at gaya din ang bulaklak ng rosas. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise or gaya din ang emoji ng glory. Hallelujah. Kumusta kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas? Kumusta na po ang inyong kalusugan at God bless the whole family lahat kay dyan. Sa bandang Calaca, Batangas, patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon at ang kanyang comment ay Amen. Yes, na may puso at merong 5 stars. Hallelujah. Shout out sa ating kapatid Nelda Nunan ng California, USA. God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa bandang United States of America, lalo po ang mga Pilipinos dyan. At gayon din ang kapatid na yes, Tita Cruz Navarro ng Situbalaga, Bataan. God bless the whole family lahat po kayo dyan sa bandang Bataan. At gayon din ang kapatid na Lisa Tomas. Excuse me po, meron po nakaalala dyan sa bandang Maryland, USA. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Maryland, USA. At gayon din po ang kapatid na Mila Tolentino Peria Manzano ng Rizal, Nueva Ecija. God bless the whole family at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. Yes, at Teresita Herman ng Baguio City. God bless the whole family. Lahat po kayo dyan sa bandang Baguio. God bless you all. Ang kanyang comment, blessed morning, day, Bishop and family and all Caridor Ministry. Keep safe everyone. God bless us all. Amen and amen. Amen at amen sa Panginoon Jesus. Yes. Winabadi po ng mga panalangin, gayon din ng panalangin puso at gayon din ng kaway-kaway, apir. Hallelujah. Gayon din po mula sa ating kapatid Melita Celestra, added comment, amen, hallelujah, winabadi po ng mga panalangin. Gayon din ang kanyang added comment, mabuti ang Diyos sa mga ina ng tahanan. Kahit napapagod, wala din tigil sa pagtatrabaho sa kanilang mga tahanan.
Ilaban niyo po ng panalangin, palakpakan naman natin, saluduhan natin ang mga ina ng tahanan. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Gayon din, Pastor James, kasama mo si ang iyong misis, Amlita. Ikis mo siya ngayon. Hallelujah. At purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment, Bishop, salamat po sa Diyos, muli tayong ginising sa lahat upang makasamba sa Espiritu at katotohanan. Ilaban niyo po ng mga panalangin. Gayon din, mula sa ating kapatid Pastor James Ban Jaime Soles, Talim Island, Binangon, Rizal. God bless you, your ministry, your leadership, lahat ng mga kasama mo sa paglilingkod dyan, mga mission churches dyan, at ang buong nasa sakupan ng paglilingkod dyan sa bandang Rizal. Purihin po natin ang kanyang comment. Pakisama po sa prayers po ang pagkuha po namin ng mga boxes sa OCC bukas po, 300 boxes po yon para sa 300 na mga bata at kabataan po. Pray for be blessed po. Yes, po rin palapakan natin ang Panginoon. Shout out sa OCC. Yes, ano man yung OCC, po rin ang Panginoon, isa pong institution. Hallelujah at praise the Lord. Salamat po sa blessing na ito para po sa mga bata at kabataan dyan sa Batang Talim Island, Binangon, Rizal. Partikular po sa mga mission churches. Umasa kami, Panginoon, ang iyong pag-iingat, pagliligtas sa kanilang pagkuha ng 300 boxes, Panginoon, para sa 300 na mga bata at kabataan. Gayon din na sila makabalik, Panginoon, na maluwalhati at ligtas, at gayon din ng panahon na kung saan ay kanilang i-distribute ito sa pamagitan ng isang gathering ay maging matagumpay, maging meaningful, at gayon din na makapagbigay po ng challenge sa bawat isa. I-bless mo, Panginoon, lahat po ng mga bata at gayon din mga kabataan at mga manggagawad dyan at ang aming mga kongregasyon dyan. In the mighty name of Jesus, everybody will say Amen at Amen sa Panginoon. Shout out po sa mga bata at kabataan na 300 at gayon din sa OCC. Hallelujah. At comment muna sa kapatid Minerva de la Cruz. Good morning po. Okay naman po ang health ko. Hallelujah. Continuous ang medication. Yes, thank you po sa patuloy na prayer. Welcome to God be the glory. Dewey po ng puso at gayon din ang panalangin. Yes, how are you, my dear kapatid Nila Tolentino Feria Manzano? Diyan sa bandang Rizal, Mabisa. God bless you, the family, at gayon din lahat po kayo dyan. Ang kanyang comment, Bishop Litongonan, nabasa ko po ang tula mo. Napakaganda po. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahapon ba yun na kung saan ay nakaupo ako at yes, dumating sa isipan ko, ina ng tahanan. Type na ako. Hanggang sa natapos, hanggang sa ganoon ay yes, edit at gain din in-upload natin at kung saan-saan na nakarating. Purihin natin ang Panginoon. Shout out sa lahat po ng mga inang tahanan. God bless you all. We love you all. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, maraming salamat po sa inyong mga pag-comment at gayon din sa mga manonood pa. At gayon din salamat kay Lord Jesus, Holy Spirit, at gayon din ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa itong persona pero isang Diyos. At gayon din ang mga libo-libong mga angels ng Panginoon sa buong kalagitan. Gayon din ang buong kaharian ng Diyos, the kingdom of God in Jesus Christ, na claim po natin araw-araw. Kingdom favor sa bawat sa atin, kingdom peace sa bawat sa atin, kingdom love sa bawat sa atin, kingdom faith sa bawat sa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin. At gayon din kingdom, yes, overflowing grace sa bawat isa atin mula ngayon magpakailanman, at gayon din kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Panginoon. Yes, added comment muna sa ating kapatid na Pastor James Celestra. Ganon din po ang Charge Conference sa Sabado dito po sa church natin sa Barangay Kinagatan sa pangunguna ni Bishop Joe Vicente. Shout out Bishop Joe Vicente, ipasa-pasa. Hallelujah, praise the Lord. Ng Tayabas City, yes, Quezon, at gayon din ng Gift Methodist Church, at gayon din ng Rilake
district na kanyang pinapangunahan. Yes, Rizal, Laguna at gayon din Quezon. Purihin natin ang Panginoon. Rilake, Quezon. At dalangin natin talaga naman na lumaki ang gawain ng Panginoon sa mga lalawigan na yan na magkakalapit, magkakatabi. Purihin natin gayon din in the name of Jesus ang katagumpayan ng Charge Conference ng Mission Church sa bandang Kinagatan Barangay. Yes, kayo pong manguna at magpala sa lahat po ng nasa sakupan ng agenda na kanilang tatalakayin. Yes, ay may sakatuparan ng maayos at katagumpayan at gayon din na lalo pang lumago ang aming Mission Church yan at gayon din ang lahat po ng mga mission churches ng Talim Island, Binangonan, Rizal at gayon din sa iba-ibang mga dako. Purihin po natin ang Panginoon. Shout out Kinagatan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, purihin po natin ang Panginoon. Ang abang lingkod ng Panginoong Diyos ay pansamantalang nagpapalam po sa bati sa ating mula episode 1044 tungo sa marami pang episode natin mong harapin mula Lunes hanggang Biyernes ng umaga. Purihin natin ang Panginoon may sa katuparan natin ang gawain natin sa buong maghapon. At gayon din sa buong magdamag ay maging okay ang ating pagtulog. Magising tayo na maluwalhati. Yes, na nakangiti, matibay at malakas ang ating pangatawan at gayon din yes, na kung saan ay lalong mapaigting ang ating mga gawain sa mga darating pang mga araw. Babay po sa ating lahat at sa muling pagkikita. Hallelujah!